Sus ko, kung si Brent na ganoon lang kasimple ang buhay ay hindi niya maibigay ang sarili, kay Gavin pa kaya? Inis na bumaba siya at pumunta sa kusina. Binungkal niya ang kaserola at nakita ang mga suso na niluto niya. Nilantakan kanina ng mga tauhan ni Gavin ang pagkain at kanya-kanyang higupan ang mga iyon. And where is the man who had been her inspiration while cooking it? He's there, eating fine desserts and main courses, drinking expensive wines and talking with the people who fit his personality and his world. Gusto pa naman sana niyang testingin at paglaruan kung kakain ng ginataang suso. Kaya lang wala na. Mukhang wala naman ngang balak na tumikim at hindi naman nagbili na tirahan. Siya lang naman ang nagtabi para kahit paano maalok niya kahit kinabukasan. Ilalagay na lang niya sa ref kaya lang nahiya na rin siyang alukin. Halata naman kasi na hindi basta-basta kumakain ng mga kung ano-ano lang. Sa tanda nga nitong 32 anyos ay hindi pa pala nakakatuntong sa palengke. Kumain pa kaya ng suso? She transferred it in a glass bowl and had put a lot in a plate. Siya na lang ang kakain ulit, total parang naglalaway na naman siya. Inilagay niya sa ref ang iba at saka siya tumuwad sa may countertop at sinimulang higup-higupin at makipag-lips to lips sa mga may itim na suso. Humihigop siya ng isa nang bigla na lang na parang maramdaman niya na may paras ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Wala ng tao kaya malamang ay multo. Diyos ko, baka si Senyor Abelardo. Marahan siyang lumingon habang nakanguso at kahalikan ang maswerteng suso. Boss Light! Gulat na sambit niya at napatindig siya ng maayos. Nakatayo ito sa may pintuan at nakatingin sa puwet niya habang kinakalas ang suot na bow. Bakit ang aga mo? Sabi mo matagal ka. Usisa niya pero parang tatalon-talon naman ang puso niya sa tuwa. Sa tuwa nga ba? Pero paano pala kung galing na ito sa kama kaya umuwi na? Walang imik na lumapit si Gavin at naupo sa stool. Bakit nakatuwad ka? Mas masarap bang kainin yan kapag ganyan ang pusing? Ngumisi ito kaya kumurap siya. Mukhang lasing ito ng konti kasi parang mapungay ang mga mata at namumula pa ng konti. Pakalamero ka? Ingos niya. Malay ko ba na darating ka na? Pilatum lang kasi ako. Kain ka? Ngumiti siya at isinulong ang plato. Pinakatitigan na muna nito iyon tapos ay tumingin sa kanya habang sinisip-sip niya para lumabas sa shell. Ganoon ang paghigop. Lalabas ito. Turo niya sa maitim na bilog na ginagamit ng kuhol na panggapang. Dapat hindi mo malunok. Didikit ito sa lalamunan mo. God, why are you eating that? Nakakamatay pala. Bakit ka nagre-risk? Kunot no ito pero nakatingin sa bibig niya at parang gusto namang tumikim kaya sinubuan na lang niya ng gulay. Nga. Utos niya at parang ayaw pa nitong sumunod pero ngumanga rin naman kapag kuwan. Maya-maya ay umaliwalas ang mukha nito at tumango. Tastes good. Anito. O diba? Yan ang pagkain namin. Kaya lang kapag walang pambili ng niyog, iginigisa lang. Kaso hindi naman masarap na gaano. Saka sanayan naman ang paghihigop kaya hindi naman risky katulad ng iniisip mo. Kapag malaki na ang baby natin, ako ang hihigop para sa kanya. Nilakihan niya ang ngiti tapos ay humigo pa ng isa at parang naiinggit naman si Gavin na parang tumutulis din ang mga labi. Subukan mo. Anya at dinikit sa bibig nito iyon. Napabunghalit sa Emily ng tawa nang walang humpay nitong higupin pero hindi naman madala dahil parang humihigop lang ng straw. John, this is so hard. It won't come out. Galit na inalog nito ang kawawang susot sinisili pa. Hindi pa nasiyahan ay kinalikot na kaya lalong umurong na lang. Ayaw kasi niyan sa masungit. Tawa siya ng tawa dahil inalog na naman ito ang puwetan ng suso at sinusundot para bumalik papaitaas ang laman. Jesus Christ, I will spend forever dealing with this crap. Inaloblob ni Gavin sa gata at saka hinigop ulit pero hindi talaga matanggal. Ayaw mo nun? May forever kayong dalawa? Umagikik siya at laking gulat niya nang siya na ang hilahin nito at buong kapusukan na hinalikan sa labi. Iba na lang sisipsipin ko. Malamang, nakakatatlo pa lang lalabas na kagad. Ang higpit ng pagkakahawak nito sa magkabilang parte ng ulo niya at mukhang iba ang balak nitong sipsipin talaga. Gavin kissed her lips with soft kisses. Let's do it, her. Pahalik-halik ito sa panga niya at pikit mata siyang tumango. One round here and one round upstairs. Then, you'll go to bed. 2 round? Bakit kulang? Hindi ba't laging 6? May nauna na bang 4 kay Sheena kaya 2 na lang sa kanya?
Bakit dalawa lang? Wala sa sariling tanong niya kaya natigilan si Gavin at natawa. Gusto mong mahilo si baby? Kanino yung 4? Usisapan niya at kapag sinabi talaga nito na nandoon na sa babaeng kadate sa event, sinusumpa niyang kahit bayaran siya nito ng 1,000,000 na hindi siya papayag na may mangyari pa. Nangunot ang noo ng binata at pinakamas din siya. To follow next time. Anito kaya tumango siya. Sige, go. Payag niya sa pinilig ang ulo para halikan pa siya ni Gavin sa leeg. Luka-luka na talaga siya. Luka-luka na, mukhang kwarta. Emily anak, gising na. Gising, Lunes na, may pasok na. Paulit-ulit na pukaw ng yayalarma niya sa kanya kaya lang talagang antok na antok pa siya. Sting bata talaga, alam na may pasok na ngayon. Bakit naman ba pinuyat-puyat ka pa? Nawala ang antok niya at nahila lalo ang kumot. Ubad nga pala siya tapos ang matanday pumasok sa kwarto nila. Sus mo day, nakakahiya. Yaya, bakit po kayo nandito? Ubad po ako. Napasumiksik siya sa may gilid pero ngumiti lang si Lerma. Sus me, ano pa naman ang ililihim mo sa akin? Buntis ka na nga kaya alam ko naman ang nangyayari sa inyo ni Gavin. Simula pa noong araw na ayaw niya ipahiwalay ang kwarto mo. Ano ito habang inaayos sa mga damit niyang isusuot sa eskwelahan? Si Gavin nga pala. Kaagad siyang tumingin sa paligid pero wala na naman iyon. As usual, at ano pa bang ipagtataka niya na ang nahagip ng mga mata niya ay pera sa ibabaw ng mesa. Napabuntong hininga na lang siya at isinaksak iyon sa drawer. Ano pa bang mababago at bakit umaasa siya? Siguro dahil mapagpaubaya siya kagabi at walang bahid ng pag-aalilangan ng kusang loob na pagpayag niya sa ginawa nila. At iba naman si Gavin kagabi. Hindi naman marahas at parang hindi nga siya sanay na hindi iyon ganoon. Malamang na iniingatan din ng baby nila at doon naman siya sobrang masaya. Kahit na nangangapa siya sa dilim tungkol sa damdamin niya, iisa naman ang sigurado siya. Mahal nila parehas ang bata at yun ang mahalaga sa lahat. Tumingin sa Emily kay Lerma at tinatansya niya kung magtatanong ba siya o hindi pero sa huli ay kusang bumuka ang bibig niya. Sa Boss Light po. Maagang umalis. Marami kasing naiwan na trabaho sa opisina dahil ilang araw na hindi pumasok. Maligo ka na at hihintayin kita sa ibaba ha. Ihatid ka ni Greg sa eskwelahan. Nito na naglakad na papunta sa pintuan. Hindi po si Kuya Badong at Kuya Keron? Di ba po kay Boss Light si Kuya Greg? Pahabol naman niya. Ay naku, yun ang ipinaiwan. Simula daw ngayon ay si Greg ang magbabantay sa iyo dahil iyon ang pinakamagaling niyang tauhan. Napalabi siya. Hindi naman siya mapapaano. Sino magtatangka sa buhay niya? Ang babaeng nagtangka na ipahamak siya ay nakakulong na. Ang babae na iyon, nasa Erica. Ang lakas ng loob na mamerwisyo ng tao na inosente para lang maisalba ang sarili sa multo na ginawa noon. Salamat iyon dahil hindi siya mapanakit na tao. Kung hindi, baka siya mismo ang pumatay sa babaeng iyon. Mabuti na lang din na talagang mahal siya ng Diyos at hindi siya pinabayaan na masaktan. Oo nga, nasaktan din siya at umiyak ng husto pero may kapalit na blessing na higit pa sa pera. Ang magiging anak niya. At sana masabi rin niya sa nanay niya ang tungkol doon. Sana rin ay mapatawad siya ng ina niya sa nagawa niyang pagbebenta niya ng kanyang sarili. Emily shut her eyes and prayed. After that, she hurriedly went to the bathroom. Mabuti na lang at hindi masyadong masama ang sikmura niya. Ilang beses lang niyang sinipat ang sarili sa salamin, kontento na siya. Hindi pa naman halata ang tiyan niya na 1 buwan na mahigit. At gandang-ganda siya sa suot niyang red-violet na short at itim na sleeveless. Parang lalo lang siyang nagkulay gatas dahil sa tingkad ng kulay ng damit niya. Naglagay siya ng headband na kakulay ng short niya at sandalyas na ganoon din. Halos lahat naman kasi ng kulay meron yatang nakatago sa cabinet. Maano kayang magkaiba ang suotin niya sa bawat paa para naman magamit niya lahat at natulala siya sa mga bagong set na naman ng sapatos. Hindi naman nagpa-deliver kaya paano may bago? Pati nga yata suot niya ay bago. Anak, bilis na! Pukaw kay Emily ng yaya niya. Nakapanhik na naman palang matanda. Hindi pa naman siya nakakababa. Yaya, ano po itong mga bagong sapatos? Sino po ang bumili? Usisa niya. Di ba kayo ang may dala nung araw na nagkita kayo ng nanay? Ika mo sa restaurant? Bit-bit ni Gavin ng mga iyan kasama yung ice cream na lusaw at cake. Napaisip siya. Di ba po kaya taamoy yun?
Dito nga ipinasok ni Gavin. Malamang na sa'yo. Sigaw noon sa labas. Yay! She beams and felt the thumping of her heart. Sa kanya pala ang mga iyon. Hindi lang sa kanya sinabi ni Gavin kasi nga magkaaway sila ng mga oras na iyon. Lumabas siya at nakangisi pa siya. Parang nawala ang lahat ng inggit niya noong oras na iyon dahil sa nadiskubre niyang katotohanan. Oh, dunaig mo na ang naengkanto dyan. Puna sa kanya na matanda na nakangiti rin. Sabi ko sa'yo, mabait yun. Kaya lang, walang kasing ilap na hulihin ang ugali. Palibas ay walang kapatid. Maagang naulila sa ina tapos malayo ang loob sa ama dahil sa pag-aakala na ginusto ni Abelardo na mamatay ang mommy niya. Tapos, nabuli pa. Wala na. Talagang parang naging bato na siya dahil akala niya ay dinagukan na siya ng buong mundo. Umiiling na sabi nito. Oh, hala na nga. Napachismis na ako. Halika na at mag-almusal na at nagugutom na sa baby. Napasulya pa si Lerma sa tiyan niya at sa kabuuan. Ang ganda mo naman ngayon, anak. Dinaig mo pang manika. Salamat po, Yaya. Pwede po kaya akong pumunta kina nanay? Gusto ko po kasing sabihin na ang totoo at ayoko po na itago sa baby. Magpaalam ka kay Greg. Tatawag yan kay Gavin at sasabihin yan sa'yo kung ano. Tuluyan na ito lumabas ng kwarto at siya naman ay bumalik sa loob ng walk-in at kinuha ang bag na gagamitin. Nang makalabas siya ay sinalubong siya kaagad ni Greg sa may paanan ng hagdan. May dalang bulaklak ang lalaki at hindi lang basta bulaklak, kung hindi bouquet pa na parang pang Miss Universe sa laki. Sa labas ay parang mga tanga na nakasilip ang mga ibang tauhan at parang ginagawang katuwaan ang mga punpun ng bulaklak. Miss, ani Greg sa kanya na nakangisi. Ano kuya? Inosenteng sagot naman ni Emily sa lalaki na kinuha ang bag niya. Ilalagay ko na sa kotse itong bag. Kaya ko naman, hindi nyo kailangan na pagsilbihan ako. Sanay ako na ugbanat ng buto. Naiiling na sabi niya pero naroon na. Nakuha na nito ang bag. He hands her the bouquet and she looked at it intently. May patay ba? Nagtawanan ng mga tauhan sa labas ng pintuan kaya siya inatawa rin dahil sa napakamot sa Greg sa ulo. Tahimik! Mariin na sigaw nito sa mga barako boys. Kapag nalaman ni boss na tumatawa kayo, ipapakain niya sa inyo mga bulaklak na ito. Agara naman na natahimik ang mga iyon at siya naman ang parang tuluyan na kinilig na talaga. May pabulaklak si Boss Light? Umarko ang mga kilay ng dalaga tapos ay tumingin ulit sa mga bulaklak na hawak ni Greg. She can't hide her smile and she can't even control it. She accepted the flowers and smelled them. Those were pink roses with whites. I-deliver ng flower shop na pinag-orderan. Galing daw sa opisinang order sa secretary ng CEO. Malamang na galing kay boss nga. Wala bang card, Miss Junita? Pangginasi yan, Miss. 18 pa lang ako, nasa tabi na ako ni bossing at 15 lang siya noon. Ngayon, na 35 na ako. Ngayon ko lang siyang nakita na nagpadala ng bulaklak sa babae. Napahagikik siya. Siya kasi ay kapilyahan ang nasa isip niya. Malamang na nasarapan sa paghigop ng ibang klase ng suso kaya may pabulaklak. Tahong naman kasang sinipsip at pasis na kulay pink. Pero kung ano pa man ang dahilan, basta kinikilig yata siya. Wala pa sa kanyang nagbibigay ng bouquet na ganoon kalaki. Mga kaklase ng lalaki isang piraso ng rose lang na pinutol pa sa tabi-tabi. Tapos hihingi ng kiss kaya inapakan niya lang ang mga lechong bulaklak. Kinuha niya isang tarheta na nakasilip sa bouquet. No flirting. Dark, CEO and CFOO of VRG Corp. Napangiti si Emily sa halip na mainis. Gavin's just so really bossy, but she finds it funny sometimes rather than annoying. Salamat Kuya Greg. Nakasabi na huwag siyang masungit at salamat ka mo sa bulaklak. Anya sa lalaki na tumango naman. Dumiretso siya sa kusina at nakangiti na kaagad sina Rebecca at Lerma sa kanya. Wala naman sinabi ang matanda sa kanya at iminuwestra lang sa kanya ang tsokolate niya sa baso at isang piraso ng cheesecake. Tapos ay parang tanga siyang niyayakap ang bouquet at humahagikik. Jesus na bata, kumain ka na at mahuli ka na sa eskwela. Nakangiti pa rin naman na utos na Lerma sa kanya kaya napapormal siya saglit. Hanggang sa kotse ay para siyang tanga na bitbit ang bulaklak at ayaw niyang iwanan. Ewan niya kung bakit pero parang hindi siya matatahimik sa eskwelahan kapag hindi niya bitbit iyon. Bye-bye, Yaya. Paalam ni Emily sa matanda na inihatid pa siya ng tingin matapos na pabaunan siya ng cheesecakes para sa mga kaibigan niya. Bye-bye. Mag-iingat ka ha. Mag-iingat kayo ni baby. Greg,
Huwag mong pababayaan yan. Nag-flying kiss pa siya kay Lerma na lumaki lang naman ang ngisi. Kuya Greg, ipagpaalam mo naman ako kay Boss Light na pupunta ako sa nanay. Gusto ko kasi siyang makausap tungkol sa pagbubuntis ko. Malapit lang naman. Sa may tulay ang bahay namin o di kaya nandoon sila sa may Riles. Pakiusap niya sa lalaki na nakatingin sa kanya sa rearview mirror. Itatawag ko sa kanya maya-maya. May importante pa kasi na pa-welcome ang kumpanya sa bagong legal counsel na pumalit sa pwesto ni Atty. Salviada. Kaya maaga siyang umalis. Pero baka mga 1 oras tapos na iyon. Anong ginagawa doon? Napapalabing tanong niya. Kaunting kainan at inuman. Magpapakilala ang bagong hire na employee. Ang huli ay message ni boss syempre at discussion ng policy. Kaya hindi siya dapat mawala roon. Siya lang ang kinatatakutan kaya siya ang kailangan. Tumangot-tango siya. Sino ang Atty. Salviada? Usisapan niya. Yun ang head ng legal counsel ng kumpanya na nag-retire na kasi lagpas na sa 75 years old. At balita ko ay bata pang pumalit. 31 anyos yatang babae na attorney. Attorney Miranda. Sheena Miranda. Anito na ipinitit pa ang daliri sa ere. Nawala ang ngiti ni Emily sa hindi niya malaman na dahilan. Sheena Miranda? Ang babaeng nasa bar na miyembro ng Hipo-Hipo Gang? Abogado palang babae, pero kung makahaplos sa pagkalalaki ni Gavin sa isang pampublikong lugar ay wagas. Parang maubusan na lalaki na kailangan na pati sa ganoong mataong lugar ay manghaplos pa at abutin ng kamanyakan. Di kawasay napesmid siya at itinulak pa palayo ang kalong ng mga bulaklak. Kaya pala iniwan siyang nakatihaya pa dahil may pakonsuelo de gago sa babaeng iyon na tawag ng tawag. Tapos padadalan siya ng note na no flirting. Ayun naman ang malandi. Gigil na humalikot-kip siya at nalukot na magandang muka. Tuluyan na siyang nawala ng imik at hanggang sa makarating sa polytechnic ay buwisit pa rin ang tabas ng mukha niya. Inunahan niya kaagad si Greg na bumaba ng kotse. Miss, bulaklak mo! Pahabol sa kanya ni Greg. Ano yan? Dapat ko pa nasama sa classroom ko? Hindi ako beauty queen at hindi ko yan pwedeng sama habang buhay. Ibalik mo sa nagpadala at sabihin mo na sana note na lang ibinigay niya. May pakonsuelo de gago pa siya. Irap niya saka nagmamadaling humabol sa Greg matapos na may sara ang sakyan. Huwag mo na akong ihatid. Hahanapin ko lang sina Risa at Pamela at nasa kanila malamang class card ko. Angal niya kay Greg at hinampas pa niya ng kamay. Wala kasi siyang bag dahil bitbit ng lalaki. Ay, ewan. Nabubwisit siya sa buhay na parang wala siyang pwedeng gawin kung hindi ang tumunganga. Ultimo bag niya, iba ang may dala. Wala sa kanila ang class cards mo. Anang pamilyang na boss sa likod niya. Agad siyang lumingon at si Professor Pogi ang nasa likod niya. Ang gwapo nito sa suot na long sleeves at slacks. Morning, Kitness. Umisi ito ng maganda kaya parang nag-dribble din ang puso niya. Morning, Prof. Parang nailang tuloy siya dahil naalala niya na sinabihan na siya nito ng I love you. Nasa akin ang class cards mo. I'll give you later. When we're at Classroom Tourism 3, Block A. Anito sabay kindat kaya napangiti na lang siya. Tumingin si Brent kay Greg. Dapat ay mali siya naman pero alam niyang nakabantay. May taga-bitbit ka pa pala ng bag? Puna pa ng professor at saka tumingin sa mukha niya. Opo, Prof. Utos ng bossing ko. He may be a real gentleman then. Just so bossy. Oo, at babaero. Nasa jury siya ngayon Dito sa business section, may kahalikang babae na abogado yata. Para siyang hinulugan ng buong kalawakan sa narinig niya. Dumoble ang inis niya na lalo na nang makita niya na binubuklat ni Brent ang hawak na dyaryo. Iniharap nito iyon sa kanya at literal na parang tinusok ang puso niya sa pagkalaki-laking kopya ng litrato na nakapaskil doon. Hindi iyon simpleng halik lang dahil magkabuhol ang mga nguso ng dalawa at nakayakap sa ulo at batok ni Gavin ang babae. Sinasabi na nga ba niyang sinungalin iyon, kaya 2 rounds lang. Hindi yata kinaya ang 6 ng bruha na iyon kaya naka-4 lang tapos sa kanya tinapos ang 2. Sabagay, anong iisipin niya sa text message ng babae na iyon na gusto raw sumakay? Hindi sa kotse kung hindi mismo kay Gavin. At anong pakialam mo? Seta niya sa sarili. Wala naman siyang pakialam dahil lahat ng oras niya ay bayad. At malamang sa pag-uwi niya ay hawak na niyang 500,000 at pirma sa kontrata na 6 na buwan siya sa mansyon tapos ay mag-e-extend kapag expire na. At ano nga asahan niya? Bagay ang dalawa dahil parehas na mayaman at parehas pang titulado.
Siya? Anong titulo ang hawak niya? Traded maiden? Lalo siyang nasaktan sa insulto niya sa sarili. Ayaan mo po siya, Prof. Buhay naman niya yan at hindi sa akin. Bagay naman sila, di ba po? Pag-iwas na sagot niya. Saka siya tumingin sa lalaki na tumango naman at ginulo ang tuktok ng ulo niya. Bagay nga, at sosyal ang babae at abogada pa. Kibit balikat nito kaya parang lalong sumikip ang dibdib niya. Bakit ba nasasaktan siya? Nawala ang tinatakbo ng isip niya nang huminto sila sa tapat ng pinto ng isang building. Mabuti naman yata at hindi sa itaas ang classroom niya para hindi mapagod ang baby niya sa loob ng tiyan. I'll see you in a while. Here's your classroom and here are your class cards. Good luck, sweetheart. I love you. Kindat ni Brent sa kanya at saka lumingon sa paligid. Hindi na paghandaan ni Emily na bigla nitong hilahin ang kamay niya at hinalikan siya roon ng mabilis habang kinukuha niya ang class cards. She smiled awkwardly as she glanced at Greg. Thank you, Prof. Kiming sagot niya pero hindi mapawi ang sama ng loob niya at parang maiiyak na siya. Maya-maya pa sa pinaghalo-halong inis, panliliit at selos sa Sheena Miranda na iyon. Calvin isn't there, but he's occupying her mind while he must not. Diba si Brent ang crush niya? Bakit walang epekto ang lalaki sa kanya at parang H1N1 virus sa Gavin na nakakalat sa buong sistema niya? Natapos lang ang buong klase sa umaga ay masama pa rin ang tabas na mukha ni Emily. Naglalakad sila sa pasilyo ng eskwelahan na bigla na lang siyang makaramdam ng pagkaduwal kaya sa isang sulok na lang siya sa labas ng pasilyo, napatakbo at doon sumuka sa may batuhan. Agad naman nang sumunod ang dalawa at inalalayan siya. Oh, sinisikmura ka ba? Okay ka lang? Usisa ni Pamela sa kanya habang hinahagod ang kanyang likod. Nagpahid siya ng bibig at saka ngumiti sa kaibigan. Buntis ako. Anya sa dalawa. What? Parehas pa ang ekspresyon ng dalawang best friends niya kaya yumuko siya. Uy, wala naman kami ibig sabihin. Nagulat lang kami ni Pamela. Hinaplos ni Clarissa ang braso niya kaya ngumiti siya. Sino ang ama? Alanganing tanong pa ni Clarissa. Ako. Agad na napaangat ng tingin si Emily nang marinig ang pamilyar na boses ni Gavin at kulang na lang yata ay mamuso ang mata niya sa kilig at gulat. Oh Diyos mo, Emily, siya ba si Dark Radio Station? Ang laki-laki ng mga mata ni Pamela habang si Clarissa naman ay literal na nakanganga at walang kakurap-kurap. I am not the station. I own the station. He answered. Parang pilosopo pa iyon pero tama naman. Maybe it's a simple form of correcting the wrong phrase. Ano magagawa niya na may pagka-perfectionist yata ito, kaya walang pilo kung itama ang mali ng tao. Pero ang sarili naman hindi maitama. Well, hindi nga ba ganoon ang tao? Magaling magpuna at magtama ng mali ng iba pero sarili naman nila ay hindi magawa. Tumangutango naman si Pamela na hindi naman naging sensitive. Sorry for the wrong use of words, Mr. Dark. Nahipnotis mo lang po sa kagwapuhan mo. Pamela nga po pala. BFF ni Emily. Ito po si Clarissa. Tapik nito sa braso ni Clarissa pero ang mga mata ay nakapako sa mukha ni Gavin. Napahagikik na siya lalo nang sikuhin naman ng isa si Pamela. Walang kangiting-ngiti naman ang binata at inilahad ang palad sa harap ni Gavin. Ay, walang hiya. Baka umira lang pagiging istabero ng bossing niya. Maloloko na. Papangasar pa naman ang mga kaibigan niya. At laking tuwa niya nang tanggapin naman iyon ng isa kaya nakikamay na rin si Clarissa. Tapos ay sabay pandalawa na inamoy-amoy ang mga palad. Ang bango niya. Langya. Bulong ni Clarissa. Oo, baka 10 lilibuhin ang pabango niyan. Sang-ayon naman ni Pamela. Hindi, baka 20,000. Kontra naman ng isa. Napailing na lang siya na inialis ang mga mata sa dalawang kaibigan at inilipat kay Gavin. Ganoon na lang ang pag-blush yata niya nang makita na hindi yata mapuknat ang titig nito sa mukha niya. Tapos ay parang nangiti nang hagurin siya ng tingin at napadako sa Korean terno niya ang mga mata. She brushed off her feeling. Oo nga pala at may kahalikan nitong babae. Future madrasta yata ng baby nila. The lawyer, a beautiful woman who has been Gavin's date. Well, he said that he would come along on that event. Lawyer. Bakit nandito ka? Takang tanong niya at sinimangutan nito. Tinitingnan mo kung naglalandi ako? Irapan niya pero umariba ang tiyan niya.
kaya sumuka ulit siya. Paano ba naman na hindi siya susuka ay nasa 1 kilong maning nilaga yata ang naubos niya sa palihim na pagkutkot sa klase, kaya punong-puno ang tiyan niya. Wala namang sagot ang binata at lumapit lang sa kanya saka siya inalalayan. Greg, mention something over the phone and we have to talk about it. Anito matapos siyang sumuka ng puro durog na mani. He offered her a handkerchief but after a couple of seconds, he already wiping her lips. Napatingin siya sa dalawang kaibigan na parang sinilihang mga bulate ng biglang kiligin ng mga iyon. Kakain pa kasi kami. Balo wala naman ang sagot niya kahit na parang may piyesta sa dibdib niya sa lakas ng tambol. Ibang-iba na ang pintig ng puso niya kapag nandyan ito sa malapit. Talagang crush na nga niya ito. Talaga na. Dalawa na ngayon ang crush niya. Si Brent at si Gavin. Bakit ba nagsasalawahan siya? Does that mean she's cheating too? No, ayoko na maging cheater. Bumalik ka muna sa opisina. Magpapatid na lang ako kay Kuya Greg doon. Taboy niya rito para maitaboy din niya ang maling nararamdaman. No. Mariin na sagot nito at saka walang pasabi na hinawakan siya sa kamay. Let's go ladies. Sakay sa kotse ni Emily. Utos ng binata sa dalawang babae na mabilis pa sa 4:00 tumakbo na parang excited na excited. Sakay daw sa kotse. Diyos mo day. Bilisan natin para makasakay naman sa kotse na kulay dilaw. Hagik-hik ni Clarissa habang tumatakbo ang dalawa. Did you get my flowers? Tanong ni Gavin habang hila naman siya papunta sa parking lot. Pinagtitinginan sila ng mga estudyante at parang natutulala ang mga iyon pagkakita kay Gavin. Sino bang hindi matutulala na ang isa sa pinakamayamang tao sa buong Asia ay nasa Polytechnic, tapos ganoon pa kapogi sa personal. At siguradong magchichismisan siya kapag lumobo na ang tiyan niya. Siguradong ipatatawag siya ng guidance counselor at aalamin ang estado ng buhay niya kung immoral ba ang ipinagbubuntis niya. Oo, salamat. She barely whispered. Tumingin ito sa kanya at tumaas ang sulok ng labi. How about the note? He even asked. Yung walang kasing sweet mong message na no flirting? Oo, nabasa ko. Tuwang-tuwa nga ako. Salamat ha. Ang sweet mo talaga. Talaga. Sa susunod, ang ilagay mo naman na note, huwag kang magkakamaling magtaray ha. Ang sweet nun, sobra. Pensultong irap niya pero tumawa ito ng husto kaya siya naman ang natamilmil. Bumuntong hininga ito pagkatapos. It was supposed to be good luck. Oh, di bakit hindi na lang good luck? Wala namang masama. You know what? Sometimes, I think you have to stop covering your true identity. Saying good words and showing better intentions don't make you less as a man. Ay nga rito. But this is me. He answered. That you practice to become. Hindi mo naman kailangang baguhin. Pag-aralan mo lang na sabihin yung gusto mo talaga masabi. Hindi yung papalitan mo ng kasungitan. Nasabi mo na rin ngayon. Sabi mo, it was supposed to be good luck. Bakit hindi mo pa sinabi kanina tapos babawiin mo ngayon? That's so wrong, attorney. Di ba sa trial, kung anong unang sinabi ng client mo, yun ang panghahawakan mo? Bumagal ang paghakbang nito at para na lang silang namamasyal papunta sa parking lot. Anyways, the place is cozy. Nasa pathway sila na nalililiman ng mga puno tapos magka-holding hands. It's a different story, but did you still appreciate it? Tumingin ito sa kanya at nagtama ang mga mata nila. Nakita niya ang labi nito na may kahalikan kagabing iba kaya binawi niya ang paningin. Na-appreciate. Sabi ni nanay hindi ko dapat husgahan ng tao sa kung ano lang ang nakikita ko at ipinakikita niya. Minsan kasi may rason sa bawat kilos ng tao. Inaaral ko muna kung totoong masama o hindi. And since you gave me flowers with that rude message, ipinag-set aside ko yung negativity at naiwan yung magandang flowers. Kaya nagustuhan ko pa rin. Kaya lang yung picture mo sa diary yung parang hindi matanggap ng sistema ko. Anya pa sa isip. Hindi niya alam kung kasama iyon sa hormonal change pero mukhang hindi. Hormones ng puso ka mo at hindi nang kung ano nagpapabago sa nararamdaman niya para kay Gavin. You must like it. Hindi ka na makakaulit kung pinintasan mo iyon. Mayabang na sagot nito kaya siya naman ang napahagikik. Ang yabang talaga. Utang na loob pa pala niya na naabutan siya ng bulaklak. Gaslight? She tugged his hand which made him pause. Saglit itong tumingin sa kanya pero nagpatuloy pa rin sa paglalakad kapag kuwan. He has no response and so she still says her thoughts. Kapag lumaki si baby sa loob ng tiyan ko, ipapatawag ako sa guidance. Anya kay Gavin. Ano sasabihin ko? Tell them you're pregnant and I am the father.
If they ask for your marital affair, tell them lies. Sabihin mo mag-boyfriend tayo. Lies. Oo, kasi may girlfriend ka ng iba. Gustong-gusto na niya itong tanungin tungkol kay Sheena kaya lang hindi niya makuha ang lakas ng loob. They won't believe me. Maniniwala ba sila na nasungkit ko ang isang skonde na mailap pa sa pusang gala? Nairolyo niya ang mga mata. Then, I'll come over to tell them all by myself. Just let me know when they call you for some interrogation and I'll slap them with the truth. Or better yet, uunahan ko na sila. Ako magpapatawag sa dean mo at sa counselor. Natawa siya bigla. Baliktad talaga. Ito pa magpapatawag sa halip na silang ipatawag sa guidance. By the way, didn't I hurt you last night? Lumungon ito sa kanya at parang nag-blush na naman siya nang maalalang ginawa nila sa kusina at diretso paakyat sa kwarto. She will never forget how he carried her upstairs while kissing passionately. She was so very responsive last night and answered all his kisses with the same heat and intensity. No, you were gentle. Hindi na lang niya itinuloy pero nabitin ang tangka nitong paghila ng pinto ng sakyan at tumingin sa mukha niya. I was what? His brows creased. Napakamot sa Emily sa ulo at napamarcha. Bakit ba tinatanong mo pa tungkol doon? Natural hindi ako napagod kasi dadalawa naman yun. At in fairness, hindi halata na nakapag-perform ka na ng 4 kaagad doon sa girlfriend mo. Alam niya ba na nakatira ako sa bahay mo? Hindi napigilang bulalas niya. Nangunot ang noo ni Gavin at parang nainis sa sinabi niya. I don't have girlfriend. It doesn't mean that when you see my face plastered boldly on a stupid newspaper means I am having a serious affair. At paano may paliliwanag ang nguso mong parang kuhol na nakakabit sa nguso ng babaeng ngayon, ha? Gustong-gusto niya itanong kaya lang pinipigil niya talaga. And knowing him, he will never bother to answer. Or if he will, baka kasinungalingan lang ang sabihin.